Hello guys, good morning, welcome to my vlog. Panibagong vlog na naman tayo. So ngayon, ano po yung topic natin is paano natin i-watertight yung bangka natin. So paano ko pa nasabi kasi po ay yun, nagbabarko po ako. So kailangan po natin ay laging safety yung barko, which is pwede naman natin gawin sa bangka natin. So paano po yan? Tulad to, ito pinaka-example ng bangka. So actually po may bangka din ako. Nagawa ko din DIY. So which is 16 feet ang haba niya. So ngayon ganito, di ba minsan napapalaot tayo umaga which is kalmada, tapos pabalik is malakas na. So subas ko, abutan ka ng kanas-kanas or tribunada na tinatawag. So siyempre yung mga ganitong bangka minsan lalo pag mga 1 meter o 2 meters yung mga na nasasagupa ang pabalik sa bahay nyo, which is minsan napapalimas ka o nagtatanggal ka ng habang umabante ng dahan-dahan, nagtatanggal ka ng tubig kasi pinapasukan na siya which is delikado, di ba? So minsan natatawag mo ng lahat ng santo para hindi ka lang mataob or hindi ka lang malunod. So ngayon siyempre naisip ko din, bakit kaya hindi natin i-watertight ito? So ibig sabihin, yun po yung concept ng barko na always pag nakasa biyahe, lahat po yan nakasarado lahat, which is tinatawag na watertight. Okay? Yan. So bukod dyan, at pag ganito po, ito mabilis sa kalmada, which is mabilis makauwi. One thing dyan is ngayon maan na rin yung gasolina, mataas. Ibig sabihin, mahal na rin presyo ng gasolina o krudo. So bakit kung hindi natin subukan yung tinatawag na traditional na pamamalakaya o pangingisda na pwede naman makatipid? So ito po yun, introduce ko sa inyo yung tinatawag na bangkang dilayag. So dilayag siya, pero ang special nito which is meron siyang makina. So bakit hindi, di ba? So sa lahat naman lagi naman may hangin, minsan kalmada, tapos pagka-uwi mo mahangin. So bakit hindi natin gamitin to, di ba? Ngayon, saan po pumapasok yung tinatawag na watertight, which is ito papakita ko sa inyo. Ito yung tinatawag sa barko na mga watertight door, watertight na ventilation. So ibig sabihin na kahit gaano kalakas yung alon, hindi basta-basta makakapasok yung alon o dagat sa loob ng barko dahil sa mga ito yung tinatawag na hatch na budiga na may mga rubber yan. So ibig sabihin lahat po yan watertight. So ito po yan. So paano ba natin i-apply yung tinatawag na watertight sa bangka? Ganun, napakasimple na po yan, ganito. So lahat po yan ay pwede mong i-apply sa bangka mo. So tulad dito, yan. So ilang budiga po meron tayo? 1, 2, 3. So eto, pag mag-aangkla sa laot, yan siya, dito yung angkla, tapos mga lubid. Ito naman yung pinakabudiga mo. So pag gagawa ka ng bangka, kailangan yung styrofoam na malaki kasya dito na mailabas mo at may pasok. So bago mo, ibig sabihin yung laki nito kasya yung styrofoam. Okay? Pangalawa yon. Ito yung pangatlo. Pag mag-aangkla ka sa tabi, ito naman siya. Yan, pag-aangkla sa tabi ito, tapos nakatali sa ano. So ano ba yung tinatawag na watertighting your boat? Yan, ito yan. So ito po lahat yan ng ganito tinatawag na hatch or skylight or pinakabodega mo
yan po ay kailangan may rubber. Yan, papakita ko din sa screen guys kung paano yung tinatawag na mga rubber na yan, which is available po yan sa Lazada, sa Shopee. Tight guys, yan. At yung mga yung tinatawag na bisagra or hinges, mga lock with adjustable. So meron po yan sa Lazada at Shopee. So yan, dito yung may bisagra or hinges. Dapat ano po yan, stainless para hindi kalawangin. Dito naman yung mga lock. Yan, tingnan nyo rin sa screen. Yung tatawag na mga lock na adjustable. So ngayon, paano po yung tatawag na rubber na paano ma-watertight yung bangka mo? Dito po mayroon tatawag na lalagyan mo yan ng rubber. So ito naman, ito yung dilaw na to. Meron pong pinaka-flat na yan na medyo, yan, pakita ko na screen. Ganito siya. Tapos siyempre adjustable po yung pinaka-lock mo. So pwede siyang pahigpit ng pahigpit. So ibig sabihin hindi makakapasok basta yung alon. So yan po ay ma-apply mo sa bangka mo. Ngayon, halimbawa papunta sa laot is wala namang hangin, pwede mong ibaba to. Yan, nakababa ito. Yan, yung dayag mo naka-secure yan. Ito nakababa din, tapos naka-secure. So ang gamit mo lang is makina. So ano bang purpose itong ano na to? Yan po ay tinatawag na pinakasarado. May thread po yan na naisasara. Nagagamit po yan pag yan ay gamit po yung layag na. So paano po, halimbawa ano pa lang ginagamit mo is makina. So lahat to nakababa, tapos makina ang gagamitin mo. Okay, kalmada yung dagat, walang hangin. So buksan mo yan, tapos start mo. Siyempre yung pinaka tambutso nyan hanggang dito lang guys, hindi siya mahaba, hanggang dito lang yan. Mga 2 inches yung clearance or 1 inches ang clearance hanggang dito. So para naman maka-extension or tatawag na humaba yung pinaka tambutso mo, gagawa ka ng tambutso na siguro mga kapal yan isa 3/4 din. Lalagyan mo ng spring na isusuklob mo dyan, i-insert mo. So mataas na siya. So yun na tawag na extension. Yan. So ibig sabihin free na yung ano mo, yung usok mo na lumabas. So yan, okay. So ibig sabihin ang clearance niyan nasa isang dangkal mula dito sa pinakaano na to, cover na to. Pero importante dyan yung pinakabilog na yan, ito yan, may papakita ko sa screen na hindi pwedeng maliit yan. So halimbawa 3/4 yung pinakatambutso mo, halimbawa ito 3/4 yan, ito siya, hindi pwedeng ganyan, dapat mas malaki pa para hindi siya masunog doon. Ito. So yan, papakita ko na sa screen yung tinatawag na pwede mong gamitin yung, di ba yung sa CR natin, sa septic tank, may malaki doon na kapag pakuwak sa Puso Negro ng ganito, tinatanggal yan, may screw yan, may takip which is parang ganito. Yan, pakita ko sa screen ha. So ibig sabihin yung malaki siya, hindi siya basta-basta masusunog. So ngayon, kung ito yung pinakaano mo, ito yung extension, pag ganyan, tapos may spring, so ito yung nausukan. So ganyan. So okay, nakuha nyo guys. So yan. Ngayon, paano naman halimbawa pag layag naman yung gagamitin mo, halimbawa tanghali na tapos mahangin na, edi makakatipid ka sa gasolina kasi ang gagamitin mo is dilayag na. Paano yon?
So lahat yan, sarado pa rin yung kuberta mo. Ang gagamitin mo ngayon is ito na. O di isarad mo to kasi mayroon naman tong ano, thread. Isarad mo lahat yan. Tapos pwede ka na maglayag. So halimbawa, yung hangin doon, dito ang hangin, nandito ka naman nagbabalance, which is pwede mong kahit paano pwede ka magtimon tulad yan guys, oh. Yan, kaliwa kana, yan, dito mo lang ma-adjust. So habang nagbabalance ka, pwede mo siyang timunan. So yan, pwede rin sa unahan ka. So kanya po special ng tinatawag na dilayag na may motor. So pwede rin ngayon, oh, kahit sa unahan ka, maliliko mo pa rin siya. Ngayon, bakit naman kung mapupunan nyo guys is yung pinaka rudder or timon na mga dilayag ay malalaki. Kasi po pag ang dilayag is maliit ang pinaka rudder, tapos malakas ang hangin, hindi mo basta-basta maililiko yung bangka mo, yung sailboat mo, kasi maliit nga yung rudder mo. So kaya nakadesign talaga sa mga sailboat na malaking rudder. Ngayon, ang special po nito is ganito. Ito pwede po na-adjust to. So yung may tinatawag na pin, halimbawa di medya yan na pin, so nakatali din sa ano mo to na hindi malalaglag. So pwede po may adjust to. Yan, oh. Halimbawa gusto mong i-secure yung bangka mo, pwede mo itong itaas. Ayan siya. So yan original niya. So ano bang binubuo nito? Ito mga dimedya na tubo na stainless, tapos balutan mo ng fiberglass. Ito rin ganun siya. So yan original niya. Mababa yung pinakano niya. Gusto mo itaas para hindi ma-damage, pwede pa rin. Ayan, oh, taas na. At gusto mo pang mas itaas, pwede pa rin guys. Ayan. So pwede pa rin, di ba, mataan. Hindi na siya ma-damage, or pwede mong tanggalin talaga at i-secure. Yan, secure dito. So hindi na siya ma-damage. Ang poprotektahan mo na lang ay yung LEC. Okay? So ganun guys. So ngayon, anong special para ang tinatawag na hindi pa rin basta-basta mapasukan yung bangka mo? So paano paggawa ng yung tarik mo tsaka katig? Ito, ganito. So yan, ito po kahoy yan na naka dikit sa table mo, yung table. Yan. So kailangan po yan, yung di ba may tali dito papuntang loob, kailangan din na sa loob. Magtatali ka na sa labas, pero may ganito ka na ano, kahoy din or tubo, diyan ka magtatali ng nylon. So ibig sabihin yan, naka-epoxy po yan. So wala talagang papasukan ng dagat, ganun din yan. So itatali mo dito, tatali mo dito. So ibig sabihin, ito yung para yan yung pinaka sa pagtatalian mo ng ano. So sa unahan, dito ka magtatali. Yan. So ito rin kahoy din to na nakano sa table mo, yung table. So para hindi matibay siya,
din sa gitna. Okay? So ngayon, nakakatipid ka. Ngayon, dahil siyempre hangin na yung gamit mo. Ngayon, ito naman, paano ba ito gawin? Yan ay pwede pong fiberglass or purong fiberglass or may plywood sa ilalim na may fiberglass ang coating siya. So, yan, special din siya kasi meron siyang tinatawag na fin kabilaan, guys. Yan. So, yan. So, yan ang design niya sa unahan. Alam niyo po yung tinatawag na surfboard. Yan po yung nakadesign sa surfboard. So, habang bumibilis, mas lumulutang siya. So, ibig sabihin, hindi ka basta-basta matataob. Okay? Ngayon, mapupunan niyo po, guys. Ito. Ano meron dito? Kabilaan po yan. So, siyempre, tumatakbo ka na. Sobrang bilis. Tapos, mapasok yung tubig. Dito, kung umaano lang yung tubig. Sabihin, hindi siya pinapasukan ng tubig sa loob. Pero ito, mapupunan niyo po. Medyo malalim siya, di ba? So, hindi naman siya. Ang pinakamalalim yan, hanggang dito lang. Yung pula na yan. Hanggang dito yung yan, hanggang dito lang. Which is ang pinakalutang ng bangka mo pag may tao, hanggang dito lang o dito. So kung mapupunan niyo rin, guys, sa loob meron siyang butas kabilaan. Ayan siya, oh. Tapos sa kabila ganun din. Siya na, walang videographer, ako lang. Yan. So, ibig sabihin, dito ka pwedeng nakaupo dyan. So, yung mga pasahero pwede dyan nakaupo. So, yan. Pag may pumasok man tubig dyan, guys, hindi pa rin siya pupunta ng pinakailalim kasi yan po ay may butas. Ang tubig dyan ay pupunta sa yan sa gilid. So, yan. Ito siya. So kahit tamaan man niya ng hindi siya papasok dito kasi dito kusa na lang siyang maano kasi by gravity. Kusa na lang siyang nalalaglag yung tubig. So ganun din sa kabila. So ibig sabihin waterproof yung bangka mo. So secure ka kahit 1 meter, 2 meter. So abutan ka ng kanas-kanas sa Basco Tribunada, so walang problema sa paglaot mo. Okay? So ang importante po dito, guys, ang sa mga sailboat, which is kailangan mo talaga na tinatawag na safety harness or life jacket, mga ganyan, na nakakompit sa bangka. So which is minsan nakikita natin sa mga lumalaot is minsan na bangka na lang makikita, wala yung tao. Kasi bakit kamo? Wala tinatawag na yung safety pin na pag nalaglag ka, yung makina mo is mamamatay. So magto-turn off. So lahat po ng speedboat meron mga ganyan, no? Tinatawag na kill engine. So dito, pwede mo rin gawin para safe ka. So ganun din, ang pinaka-safe din, dapat meron kang tatawag na safety belt with a inflatable na life jacket. So ganun siya. So yun siya. Nakatipid ka ng gasolina. Guys, I hope na naintindihan nyo yung ni-explain ko. So guys, don't forget subscribe, like, and comment. Shoutout po na sa asawa ko, sa magina ko, love you, Mami Jeric, kay Master Cleton, kay John Procopio, sa nanay ko, mga kapatid ko, Master Jervin. So shoutout sa inyo. So yun lang. Maraming salamat. Don't forget subscribe, like, and comment. Maraming salamat.